Buenos dias, Zamboanga. Welcome sa ating programang Kapian na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid ng Philippine Information Agency, SM City Minpro, Mindanao Cable Television, and E-Media. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages. We are also live at PRO9, Zanorte News Flash, 1TV Philippines, Pagadian, and Zamboanga del Sur Media, and via cable televisions at ISA TV Channel 17, PCH Cable TV, and MCTV and E-Media. Welcome po sa ating programa. Welcome po sa lahat ng ating mga viewers and to all our barangay information officers. Welcome po. Ang Kapian na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Ngayon po sa ating programa ay good news po no sa lahat po ng ating mga miyembro ng SSS. So, ang good news po natin ngayon ay magmumula po sa ating panauhin ngayong araw, which is i-welcome po natin. No? We have our guest for today from SSS Zamboanga Branch or West Min Division. We have po Napoleon Rabanal, the Senior Communication Analyst. Welcome po, Sir Nap. Maraming salamat, Miss Mai. Thank you sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood po sa inyong programa. At sana ay marami po kayong makukuhang mga bagong impormasyon at matutunan sa ating talakayan. No? Ngayon. Ayun, kung kayo po ay miyembro ng Social Security System o SSS, meron po tayong good news sa Sir Nap. First of all po, alamin po muna natin, no, ano po yung patungkol dito sa ating balita, no? Bagong-bago po ito, yung recent pension increase natin. Which is a good news for many retirees, pensioners natin. How much po ba yung increase and who exactly can benefit from it? Maraming salamat sa katanungan, Miss Mai, dahil alam naman po ng karamihan, madalas nauuna pa sa inyo, sa media, no? Yung ating mga miyembro, particularly ang ating mga retirees, mga disabled, at saka mga survivor pensioners na nakaalam na magbibigay na ng panibagong increase, no, sa kanilang mga pensyon. So, tinatawag po natin itong Pension Reform Program wherein we implemented last September of this year, 2025, 10% increase sa kanilang sa kanilang monthly pension para sa mga retiree at mga disabled pensioner. Tapos doon naman po sa mga survivor pensioners ay makakatanggap sila ng 5% increase. Ang kinagandahan ng ating programa, dahil hindi lang natin to minsan ibibigay sa ating mga pensioners, kundi sa susunod na 3 taon, like in this case 2 taon pa, ay magbibigay tayo muli ng panibagong mga pagtaas ng pensyon. So ibig sabihin, September 2025, we made that increase. Next year, September 2026, another series of increase. Tapos sa September 2027, at yung pinakahuling tranche ng pag-i-increase natin. So kung bibilangin po natin mathematically, magkakaroon sila ng 33.1% increase, okay naman 15.8 sa mga survivor pensioners. So, yearly po ba nag-i-increase ng 10%? Tama po, Sir Nap? Yes, but only 3 years for this particular reform program. So, hindi ibig sabihin na sa mga susunod na mga taon ay kada Setyembre ay may makukuha sila. Only for those who are qualified within those period. So, let me clarify this a little more, no? Sino magiging qualified? Yes. Kasi sasabihin na natin ang effectivity ng pension increase is September 2025. Kung kayo po ay magre-retire, magfa-file na inyong retirement pension o kayo po ay naging 60 or qualified to be a pensioner, August 31st, qualified po kayo sa pagkakaroon ng initial increase at September 2025. Pero kung sa buwan ng September na po kayo naging pensioner, hindi nyo na makukuha yung increase sa taong ito, kundi you will be receiving the increase the following year and the final tranche sa 2026. Tapos kung next year naman po, kayo ay makakwalify, yung mga taon na lang o yung buwan na lang kung kailan mag-implement ito nyo makukuha. But there are also cases na qualified na pala kayo 2 years ago, a year ago, tapos ngayon nyo lang na-i-file, pasok pa kayo doon. Kasi ngayon nyo lang na-i-file, pero kung titingnan yung record nyo, matagal na pala kayong pensioner, so makukuha nyo yung mga increases na yan. Okay. So malaki-laki yung makukuha nila, Sir Nap. Tama po ba na September pa lang
nag-reflect na po sa mga accounts po ng ating mga pensioner yung increase? Tama po kayo dyan, Miss May, no? Dahil ang SSS sa aming system ay advance naman naming pinapadala sa kanilang mga depository bank, no? Yung kanilang mga pension. Inaantay lang natin yung proper crediting or yung schedule of crediting ng kanilang depository banks para mag-reflect sa kanilang individual accounts. Then some banks ay very generous, no? Hindi pa nag-September, actually nag-reflect na. But ganun pa man, regardless na tanggap nila on time o hindi, because of some reasons like they have not complied with the annual confirmation of pensioners or they have pending request for adjudication or for some reasons, wag sila mag-alala dahil kung matatanggap na nila yung kanilang pension, magre-reflect na yung kanilang mga retroactive na hindi natanggap. So sige po, no, i-clarify lang natin, Sir Nap, na yung increase po ay 10% regardless of how much you receive. 10% lang talaga of the amount. Kasi baka meron pong ibang nagsasabi na, ay, dapat kung kunwari 1,000 yung increase ng isa, dapat 1,000 din yung kanya. So baka hindi lang nila, hindi ba clarified sa kanila na nagmamatter siya sa number of pension that you receive and then ladagdagan lang ng 10% from that. Tama po. For example, if you are receiving 10,000 a month, sa first year of implementation, we're talking about retiree or disability pensioners, magkakaroon ka ng 10% increase. So magiging 11,000 yan. The following year, you get 11,000, 10% of that, which is 1,100, you add. So 12,100, I think, something like that, okay? So, madadagdagan at madagdagan sa 3 taon para sa mga retiree at mga disabled pensioners. Pero sa mga survivor pensioner, because 5% lang sila, kung tumatanggap ka ng 10,000 a month, so 500 lang ang madadagdag sa'yo. So, it is still generous, no? It is a generous amount. Pero magre-reflect for the 3 years na tatakbo itong reform program. So, i-clarify din po natin, Sir Nap, nakabilang sa increase yung ating mga survivors pensions, no? Pati yung ating mga disability and hindi lang siya sa retirees. Tama po, no? Dito gusto nating i-emphasize that no pensioners will be left behind. Ang pinagkaiba nga lang, yung mga survivor pensioners, because they are not the members per se, no, that contributed in the first place, we still have been generous, no? Kasi kung titingnan niyo po yung mga ibang mga pension programs, no, hindi lang ng SSS, yung mga survivor pensioners are receiving 50% of the pension of their deceased spouse, no? Sa SSS hindi po. Kung kayo pa ay retiree pensioner na tumatanggap ng 5,000 a month, 5,000 ang matatransfer sa inyong surviving spouse. So, doon pala makikita nyo na how generous SSS is. Ito naman po, kasi you mentioned na every year mag-increase siya until the final tranche, which is in 2027. Ang concern po, siguro hindi lang, lalo na po yung mga ngayon na nagbabayad pa rin, no, hindi pa sila pensioner. How will the SSS ensure po, no, that the pension fund remains sustainable amid the rising benefits and a growing number of retirees? Magandang tanong yan, no? Because it is really a challenge for SSS to ensure that the viability of the fund is intact. May laman lagi yan, hindi tayo nababangkarote, hindi nalulugi, hindi napupunta sa kung saan-saan na maling pagwawaldas, no? Ang ginagawa ng SSS is we constantly enforce the Social Security Law. By number 1, siguro pwede natin sabihin, you've been part of the Run After Contribution Evaders campaign to ensure employers deduct and remit to our office the contributions of their employees, no? Isa po yan. And there are also cases, number 2 siguro, pwede natin sabihin that hindi lang po natin sinusiguro yung mga covered employees working in the private sector to be contributed, no? To be part of the yung compliance sa employer, yung contribution na may pasok, kundi pati na rin yung mga self-employed, pati na rin yung mga job order workers, mga contract of service workers in the government na wala silang GSIs, but because of our Kaltas Collect program, we can sign a memorandum of agreement para yung kanilang mga empleyado na walang GSIS ay makakapaghulog sa SSS. So, sa madaling salita, nabubuhay ang SSS sa contribution, no? Kung hindi natin ito masusustain, delikado tayo doon, okay? Kasi
yung mga okay na kung yung mga nag-enjoy na ng kanilang pensyon, they're there, no? Paano tayo, yung mga younger generations that are still contributing and are not yet qualified to receive pension? Anong may iwan sa atin? So, sa gustuhin man namin talaga, kung pwede lahat po talaga ng mga Pilipino ay magko-contribute. So, kami ay, kung mapapansin niyo po, Miss Mai, we tap our media partners, we visit far-flung barangays, the LGUs, lahat na kung pwede, the social media, para lang talaga ma-enforce itong Social Security Law at saka mahikayat, mapakita natin sa mga hindi pa miyembro na, teka, maganda palang SSS. Itong aking nana, itong aking kapatid, ito may nakukuha, may natatanggap na. So yun, doon magsisimula. No? And we are investing this money. Hindi lang po yan naka-stagnant na contribution lang. No? We invest this so that pag lumago rin ito, babalik pa rin sa mga miyembro bilang benepisyo. So speaking, sir, po, no, of the members, the contribution, dahil tumaas po yung kanilang pension ng ating mga pensioners, retirees, ay tataas po ba yung contribution namin? Kasi baka yun yung worry, no, ng mga members na, ay may pagtaas, baka mamaya dagdagan din yung ating contribution. Ito ang pinapangako ng SSS na dahil nga nag-increase tayo, increase lang yan sa pension. Wala po tayong plano na magdagdag ng panibagong pagtaas ng contribution. Especially right now, we just implemented the last increase, no, yung sa 1% from 14% of our contribution rate. So sa madaling salita, wag po kayong mag-alala kung yung pagtanggap ninyo ng pension ay magiging dahilan ng pagtaas ng contribution, ay walang katotohanan po yan. Ayun, another good news din po yun, Sir Nap, lalong-lalo na sa mga paying members pa po ngayon, no. Another naman po na balita na gusto nating ipamahagi sa ating mga miyembro is the new SSS Unified Multipurpose Identification or UMID ATM Pay Card. Tama po ba? Or is it a SSS Pay Card na siya? Both ay still in existence, no? Those IDs or those cards can still be used as a valid document, valid ID. You can still use that in your transaction or for identification. Pero ang magandang balita ay yung anong meron po kami na pwedeng magamit ng ating mga miyembro. Ito po yung My SSS card. Okay? So, kung yung mga Po namin, magagamit pa rin siya. magagamit at magagamit nyo pa rin, no? Dahil datos nyo pa rin yun, kayo pa rin nandoon. Kung gumanda ka man o tumanda na, ibang usapan yun. But the data encrypted there, kung saan na source yan, nandoon pa rin, no? Intact yung record. So, what we have right now is the My SSS card. Marami tayong natanggap na mga katanungan, pumupunta sa opisina, nagfa-file, sir, gusto namin, ma'am, gusto namin magka-ID. Kung sa SSS po kayo mag-a-apply, wala po kayong makukuhang ganito. Kung sa SSS directly. Sa madaling salita, we do not receive applications for new SSS IDs per se. Okay? What we have is a partnership with our financial institution, banks in particular in this case, na kung saan sa bangko mismo gagawa sila ng mga ID. Okay? Yung bangko na gagawa ng ID natin ay may naka-tie up na savings account. Okay? So, itutuloy-tuloy na lang natin, no, kung ano ba ito, no? The My SSS card, una sa lahat is an identification card and at the same time a savings account. Siyempre sa SSS, alam naman natin, we file for benefits, no? We file for salary loans for our immediate needs. And wala na po tayong ini-implement ngayon na pag-disburse through checks. Halos lahat po talaga through our electronic disbursement. So sa madaling salita, itong ginawa nating partnership with the banks is that meron ka ng identification and at the same time, there's convenience already to how you can secure, withdraw your benefits, no, through those IDs / savings account card or ATM cards. Pero hindi po siya basta-basta na lang pwedeng ma-avail. Okay? Ano po ang mahalagang bagay na dapat malaman? Una sa lahat, sa side po ng SSS, dapat
yung record nyo po ay permanent na. Ibig sabihin na kapag sumiti na po kayo ng mga birth certificate or marriage contracts ninyo, at nagre-reflect po sa aming datos na tama yung inyong mga impormasyon doon. Kung may mga maling, mga letra, dapat nyo pong ayusin sa SSS, especially yung mga ma, Maria, ma period, things like that, or N, Enye, double N, things like that. No? Dapat magkatulad sa lumalabas sa mga dokumento ninyo mula sa PSA. Ang pangalawa, dapat meron din po kayong updated na contact information, mobile numbers or email addresses. And ang pangatlo, dapat registered po kayo online sa my.sss. Okay? Yan po ang mahalaga sa side ng SSS. Ang pangalawa, dapat meron po kayong registration sa National ID E-Verify system. Okay? Bakit kamo? Kasi nga, kung matatandaan nyo po, for those who have successfully registered with the National ID o sa PhilSys, kinuhaan po tayo ng mga datos. All our demographics, all our biometrics, nandoon po nakukuha nila. So if you are going to apply for an ID, ibig sabihin itong mga datos na meron sa SSS at datos dun sa PhilSys, ay pagsasamahin, we will make sure na magkakatugma sila. So kung may mga discrepancy diyan, dapat ayusin. Okay? So yun yung pangalawa, no? Dapat meron pa kayong record. At yung pangatlo ay nakadepende po sa kung sinong nag-a-apply for that ID. If I am going to apply for an ID right now, I have to go through my my.sss online account. Hahanapin ko doon yung application para sa ID. Then, I have to give consent. Alam nyo na, yung data privacy natin, mahalagang-mahalaga yan na hindi pwedeng gamitin, ibigay o pakialaman unless may consent tayong binibigay. Ganon din po sa prosesong ito that kayo po bilang member, you have to give consent to SSS na ibigay ni SSS yung datos mo. At sa side mo naman, later on, bibigay mo naman yung consent mo para gamitin ng bangko yung savings account mo at ibigay sa SSS. Okay? So going back, you apply for your MyS card sa SSS. Once matapos yung transaction, bibigyan po kayo ng transaction number. And depende po, pipili po kayo ng participating financial institution to generate that card. Okay? Sa ngayon, meron po tayo from RCBC, meron din po tayo from China Bank at saka sa Asia United Bank. The Union Bank is coming. So, posible, kung maglalagin po kayo, lalabas doon yung option kung saan nyo po gusto. Then, pupunta po kayo, depende sa pinapili nyo. Kung sa RCBC sa ngayon, sabi nila is, pwede kayo mag-online or sa app nila sa RCBC Discartec. So, kung mapapansin nyo, panay online lahat yan. So, you apply online, you provide the transaction number, and basahin nyo, of course, siyempre basahin nyo yung pagbibigay ng content. Kung gusto, kasi depende kasi Miss May, baka, ayoko, bakit may ganito, ay gusto ko yung ganito. So you have the option. No? So far sa ngayon, isa pa lang na nabanggit natin RCBC at kapapasok lang ni China Bank at saka ni Asia United Bank. So at the end of the transaction, kung pumayag po kayo sa lahat-lahat, mag-aantay kayo ng, let's say, 10 to 15 working days so that the card will be delivered to you. So, yun, meron na po kayong ID. So, yung ID po na yun will serve as an ID, valid ID, and a pay card. Yes, pwedeng gano'n. Okay, Pwede natin so sabihin. ATM na siya. ATM na siya, okay. So, you can withdraw there. Kapag Yes. nag-loan ka, doon na po idadirect ni Yes. SSS agad yung payment. Okay, so And- very accessible. Yes. At tandaan nyo po hindi lang yun yung purpose niyan. Kasi, kaya nga sabi ko, depende sa gusto nyo na partners natin na, yes, pwedeng ganon. Pwedeng, kasi di ba, like, for example, this particular bank have this number of perks. Ito naman, May choice tayo. Yes, dalawa lang. Ayoko niyan. Antayin ko na lang mag-partner ito sa SSS para dito ako. So, automatic po na kapag nag-apply po ko sa kanila, magkakaroon ka ng savings account, which upon giving your consent, that savings account will be sent to SSS at automatic magiging part na yun ng iyong disbursement account. So for those who are planning to apply for benefits like such as retirement, pwedeng gamitin ito ng ating mga members. So lahat po is is welcome to get or to get an ID. For as long as- even if may UMID na kami. Yes, kahit may Okay. UMID na. Basta
meron po kayong datos doon sa PhilSys, sa National ID, kasi yung data natin doon ang gagamitin nila. Kaya hindi ko po binanggit yung proseso namin dati na pagpupunta ka sa SSS, lilitatuhan ka namin. Wala nang ganon. Ang gagamitin natin yung meron tayo sa PhilSys. So mahalaga po na you are already registered sa PhilSys natin or national ID, even kahit wala pa yung physical card. Yes, as kahit wala long pa yung as physical registered. card. Kasi yung datos natin ang kukunin. Okay. So for members naman po, ito kasi everything is online, no? Yung registration, yung application. Paano po yung sa ating mga remote barangays na gusto rin na magkaroon ng ganitong, yung My SSS card? So paano po sila magkakaroon nito? Will they have to visit talaga po sa offices? And then pag visit sila, yung process po ba is manual po? Okay, medyo mahirap sagutin kung tayo ang nasa katayuan nila because there are sacrifices to be made, no? And we understand how the government has been pushing for the electronic or interconnectivity, no, of our bureaucracy. Pero gagawa tayo ng paraan. For example, in the case of SSS, we are in constant visitation to far-flung barangays and municipalities using our e-wheels program. So, meron po tayong mga sasakyan na kung saan dinadala yung ating mga tauhan at may internet connectivity yan na mamimili kami ng mga liblib na lugar, no, yung mga malalayo para matulungan sila sa kanilang online transaction. And in this avenue, yung mga sinasabi natin, sir, paano yan? Wala kaming internet, wala kaming cellphone, wala kaming mga paraan, no, paano So doon mismo matutulungan na namin sila sa kanilang online registration, no? And if successful lahat, tapos nagkaroon din sila ng record sa National ID, sa PhilSys, doon mismo pwede namin i-assist with regards to the application for the MySSS card. At hindi lang din po nagtatapos doon sa mga e-wheels po natin kasi nga si SSS naman at kagaya ng mga ibang mga kasamahan natin sa gobyerno ay nakikipag-ugnayan din sa ating mga kasamahan sa media, di ba? At malaking bagay yung ating traditional media at saka yung mga kasamahan din natin sa social media na tulungan, no? At kada padala ng email, kada share ng mga content, no? Wala namang nawawala doon. You just forward this stuff, then it's up to those sa mga end users natin, no, to be updated ba o online ba lagi. So tulungan din yan. Hindi pwedeng aasa na, teka, pupunta na si SS dyan. Hindi. Dapat kahit tayo mismo, di ba? You have to be proactive also, no? O, proactive. So yun nga po, even if may mga ganong concern or challenges yung other members natin, meron pa rin tayong solution which is still online but the SSS can assist them in your office. In our office, and kami mismo, we are bringing our offices closer to their areas, to their regions, the LGUs, yes. Okay. Many informal sectors pa rin po or workers, no, in Zamboanga Peninsula, like yung mga tricycle drivers, vendors, or yung mga fisher folk po natin or farmers, still don't contribute or still not a member of SSS. How do we encourage them po? Ano po yung mga solutions natin or even siguro mga techniques natin, initiatives po natin for them to be encouraged po and to join, no, and to benefit nga sa ating mga programa ng SSS. To be honest, Miss May, no, the minimum contribution of, say, a voluntary or a self-employed member, medyo mataas ng konti kumpara sa mga, employer at saka yung mga prior na contribution. Because right now, for example, the self-employed member, kailangan in a month magbayad ng 760 pesos. If you compute that, talagang mahirap, mabigat, no? I have to be honest also, hindi tayo naging hipokrito dito, but if we also utilize yung mga pagtitipid tips, no? You divide 760 in 30 days, so how much is that? 30 pesos, 40 pesos. Bawasan mo na lang yung mga ilang bisyo mo o yung mga pangkikay mo, yung mga ganyan, no? Makakaipon ka. It's just a little sacrifices for those because at the end of the day, if you're also going to ask or to file for benefits sa SS, mas malaki yan. Sometimes it's 80 times, 20 times, 50 times your contribution. Now, yan purpose sa mga individual na siguro kaya naman, no? Kaya naman, no? Ayaw lang kaagad na on the spot, paghihingan ko po kayo, kahit ako mismo ngayon, wala akong 760 pesos, no? Kasi mabigat nga yung ganong kalaki. But if there are, yan nasabi niyo po, mga tricycle drivers, pedicab drivers, or there are informal sectors with formal groups,
TODA, di ba, yung mga ganyan. Madaling tulungan sila dahil may programa ang SSS na tinatawag natin Contribution Subsidy Providers Program. Ito po ay, it will also take courage, it will also take the willingness or a sense of returning back to the system, to the country, or to the community for government offices, for NGOs, other informal groups na kung saan pwede silang mag-ampon. Okay? Kunyari, yung mga Watch Your Car Boys dito sa city, bubuo sila ng isang grupo, tapos sabihin natin ng local government of Zamboanga, for example lang, baka nakikinig si Mayor Olaso, mga ganyan, no? Magsama-sama po kayo, kukunin namin yung mga SS number ninyo, gawa kayo ng formal association, and for 6 months, babayaran namin yung SSS ninyo. So, depende na yan sa contribution provider kung saan sila kukuha ng pondo. But definitely meron, because if you check our news releases and you check it online, marami na pong na-partner si SSS. Kahit 6 months, 1 year na subsidy, malaking tulong na yon. But again, hindi naman ito pwedeng gawin nila forever, no? Kasi you just feeding, not teaching them, no? So at least the initial contribution will pave a way, no, for these members sa informal sector na, teka, okay nga pala kasi nung nagsimula ito, nagkasakit ako, may nakuha akong benefit. So, it will trigger something na, teka, continue ko ito. Kasi may mga success stories tayo na ganyan talaga ang nangyari. So hopefully nga po, no, meron tayong mga local government units. But alam ko pong meron kasi meron ng mga offices, meron na ring mga barangays na nagbibigay ng subsidy. So sila mismo yung nagpo-provide para sa kanilang mga contractual workers or even job orders. So we have that kind of program, no, na na-encourage natin yung ating mga LGUs. So thank you very much po, Sir Nap. Lastly na lang po, Sir Nap, ano po yung ating mga siguro mapapayo, no, sa ating mga Zamboangueños, working population of the importance po of being an active member for the long-term financial security? Magandang tanong dahil napakadaling sagutin, no? Una sa lahat, dagdagan muna natin ng konting common sense lang, no? Kung ako, wala pa akong SSS, tapos yung nanay ko, tatay ko, lola ko, kapatid ko nakatanggap ng mga benepisyo sa SSS, bakit pa ako hindi magpapamiyembro? Ganun lang na po kasimple, no? If they are receiving monthly benefits from SSS, tapos yung sister ko nakatanggap ng maternity na napakalaking halaga, what's keeping me from not being a member? Okay? But, kung sakali namang wala siyang ganong mga na-experience, siguro naman madali namang isipin na bakit nagpapatupad ang gobyerno ng mga ganitong programa? Is it just for pogi points o talaga naman ito ay para sa protection o sa benepisyo ng buong sambayanan? So, I'd like to encourage all non-members, no, if you can visit the SSS para initially just secure an SS number. Kahit yun lang po muna, at least mabigyan po kayo ng pagkakataon na makita, okay pala ang opisina ng SS, tumutulong, binibigyan po kami ng mga abiso kung anong gawin. You are welcome to visit our office. If you have friends who knows how to utilize the online services, go on, get your number online, no? Basta ang maganda dito, you're making one step of a progress. Contribution will come next, or kung wala man talagang makapagbigay ng contribution sa'yo, humingi ka. Kasi yung ibang cases na aking natulungan are senior citizen who have not yet filed because kulang ang contribution nila. And ang suggestion ko is, why not ask? Kasi nahihiya daw, no. You have to ask na lang from your children, for your nieces and nephew, the minimum para makompleto mo lang yan. So, yun lang po ang sa akin, no? Just start from being a member, get an SS number, and start contributing 1 month kung meron. Kung hindi, after 2 months, dahan-dahan. Huwag niyo pong biglain. Okay? And finally, I have to squeeze this in because laganap po yung ating mga scammers online. Not only targeting SS members, targeting all of us, no? Whether you are using your email, your mobile phones, or just typically walking around the city, ang dami pong mga scammer. But in the case of SSS, please be informed, wala po sa amin natatawag sa inyo.
kukunin ang datos nyo, magsasabi na nanalo kayo, may benefits po kayo, pagandahin natin ang membership nyo, wala pong ganon. Kung meron man, scammer yan. At kami mismo, alam na namin na yung datos ninyo ay nandito sa amin, so wala kaming dahilan para hingin po ito sa inyo. If you find somebody calling you this, texting you, sending you email, you can report it to our office or to bring the subject or the concern to our Philippine National Police, the Cybercrime, or sa NBI. Okay, so yun lang po. Sana po ay nakatulong itong ating usap-usapan, Miss Mai, para mabigay lahat ng mga updates sa mga nakakailangan. Okay, thank you very much po, Sir Nap. No, talagang malaking tulong siya because ito recent updates to lahat po from the SSS. So talagang makakatulong ito hindi lang sa mga miyembro, syempre sa ating mga pensioners and other po no na mga tumatanggap na ng benepisyo mula po sa SSS. Muli maraming salamat po. This is a good avenue for us to share to the public yung ating mga bagong, no, yung mga update po, no, bagong-bago na, especially yung mga good news natin sa ating mga pensioners. Lalong-lalo na papalapit na yung Christmas, no, so masaya po ang Pasko nila, Sir Nap, dahil may increase sila sa kanilang mga matatanggap for the last few months of the Dagdag na year. lang natin, extra ka naman, no? Darating din sa kanila yung kanilang 13th month. Abangan nyo po yan. Kaya yun po isa pang rason para magpamiyembro po sa SSS. Kasama na yun. Kung ano yung tinatanggap nyo monthly, that's the 13th month. Okay. So yun, masayang-masaya po, no. I'm sure magiging masaya po, no, yung ating mga pensioners sa balitang ito. Thank you very much po, Sir Nap, from Thank you, Miss Mai. the Social Security System po here in Zamboanga City. Maraming salamat po. Once again, sa ating panauhin, Mr. Napoleon Rabanal II, the Senior Communication Analyst po. And maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers ngayong araw sa ating programa. Sana po ay marami tayong natutunan, no, at nakuhang mahalagang impormasyon. Thank you once again sa ating mga viewers from the Barangay Information Officers. Muli, thank you very much for watching and thank you to the following sponsors. We have Karimadon, Camiseta, Penguin, and Dunkin, all available here at SM City Minpro. Nais po nating batiin, no, ang lahat po nating manonood ng Advance Merry Christmas at damang-dama po natin siya ngayon sa ating studio or sa ating venue po ngayon ng ating programa dahil po sa Christmas spirit na nararamdaman natin ngayon sa ating background dito po sa SM City Minpro. Muli po, Advance Merry Christmas. Sa ngalan po ng Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe De Castro and PIA Regional Director Ms. Noemi Adaga, ito si Myra Espinosa at makikita pa po tayo sa mga susunod nating episode ng Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Muchísimas gracias. Serbisyo ng gobyerno, nasa kamay mo na. Narito ang Serbisyo Hub, accessible na sa eGov.ph app. Tulong pinansyal, legal, medikal, at iba pang serbisyo ng gobyerno? Andito lahat yan sa Serbisyo Hub. Dahil lang gusto ng Pangulo, mas mabilis na aksyon sa pangangailangan mo. Kaya kung kailangan mo ng tulong, dito ka na sa eGov.ph Serbisyo Hub. Mag-download na ng eGov.ph app at mag-register para ma-access ang Serbisyo Hub. I-click ang Serbisyo Hub banner sa loob ng eGov.ph app. I-upload ang inyong requirements at sundan ang instructions sa screen para makakuha ng appointment. Ganun lang kabilis! Serbisyo ng gobyerno, mas pinadali para sa'yo! Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.